kaya kong igapos ihip ng hangin. Ang masasabi ko lang, nagkaroon ako ng kamalayan, siya na yung kinilala kong bayani. Kakampi ng mga naaapi. Hindi man siya lumilipad o walang superpowers, siya pa rin ang kinalakihan kong superhero. Yes, pag-action talaga. Saka sumasama ang loob ko pag may mga pelikula siyang namamatay. Di ba may mga parts, may mga pelikula siyang namatay siya. Parang, bakit? Di ba? So, ako talagang, kami ng dad ko talaga actually, ang mahilig kay Fernando Poe Jr. Oo naman, number one, siyempre, FPJ, number one na talagang idolo namin. Saka yung director ko, naging director niya rin, so naikukwento niya yung mga, nung bata pa. Hindi lang nakasama kundi naging close si The King sa mga nooy nagsisimula pa lang sa kanilang karera. Pero hanggang ngayon, nananatiling respetadong aktor sa industriya tulad ni Junie Gamboa. Ang kotse niya noon was a Blazer, a Chevrolet Blazer. Maganda, sporty. Sabi niya, let's get in my car. Tapos he was parang very close when he was talking. Nag-play pa siya ng Frank Sinatra, sabi niya, that's my favorite singer. Marami ang hanggang ngayon hindi makamove on dahil hindi kanila nakasama sa kahit isa man lang na eksena. Unfortunately, si Tito Ronnie, di ba, si Mr. Fernando po, hindi. Pero, ang daming occasions na nakasama ko si Tito Ron. And in those occasions, in those events, sobrang, doon mo makikita why he's the king. Yung ganon. Napakabait. Okay na din, di ba? Yung, ang laki na ng pagpapasalamat ko na kahit hindi kami nagkatrabaho, nakasama ko siya, yung ganon. Although, I still would have wished, di ba, for posterity, na meron kaming isang eksena, di ba? Isa sa napakaraming listahan ng natulungan ni FPJ si Dindo Arroyo na gustong isigaw sa buong mundo kung gaano kadakila ang nag-iisang Fernando Poe Jr. Siya lang yung kaisa-isa kasi sinabi ko sa kanya na sino ho magtitiwala na gumawa ng pelikula sa inyo? Eh, hari ka. Tapos, ang isang maliit na taong katulad ko, binigyan niyo po ako ng break. And magiging ano ko to, mission ko para sabihin sa mga tao, si FPJ hindi namimili ng artista. Tumutulong yan ng bukas at bukal sa loob. So on so forth. Tapos tinuruan niya ako, alam mo dito pa sisikat, ang pakisamahan mo yung sa extra hanggang sa sa crew hanggang sa utility. Bakit? Sige, samahan mo yung bida, hindi ka pagdadasan yung sumikat. Samahan mo lahat ng maliliit, pustahan tayo. Ang dami niya magdadasal. Makes sense. Idol na idol din siya, being a family man. Pagka inaway siya ni Tita Suani, gagawin ko, tatawag niya, Rico, puno, saan ka? Pasusundo kita. Bakit? Aharanayin natin si Suani, pag hindi ako pinansin niya, hindi kita babayaran. Halika! Kanta ngayon. Ay, favorite ni Tita Suani si Rico. Ikaw talaga! Kung sino gagamitin mo? Ganun siya. Wala yung pagka sinabi niyang kailangan ng Tita Suani, kahit nasabihin mo kausap ka, Presidente. At lalo na sa mga senator ko, sa lahat. Kahit kamag-anak, apo, nandun siya. Sa mga kapatid lalo. Attentive siya. Basta pamilya ang sa kanya, pamilya importante. Pero hindi lang superhero ng masa si The King. Marami din ang nagdasal na mailuklok siya bilang presidente ng Pilipinas. Yeah, pero now I can tell them na kung sana natuloy at naging presidente siya, mas marami siya matutulungan. There was one instant na kunento sa akin lang yung Tata Dens. May nakita siyang kasama si Tata Dens, may nakita yung nagtitinda ng sampagita sa Banawe. Sa Saka, pinasakay niya, pinahanap ang bahay nandoon lang sa gilid ng Santo Domingo, pinahanap yung magulang, kinausap yung magulang, binabalon yung bitana. Ito sa undi ko,
pag nakita ko yung anak na magtitinda ng sampagita, paukulong ko. Tapos huwag nung sasabihin ako tumulong. Namatay ang nanay ko, padala nagpadala ng bulaklak. Tapos ito, kulang ako, ililipat ko sa malaking chapel, kulang ko parang na 22,000 sa Arlington. The next day, naabot ko, cheque ko, cash. Ito na yung akin na yung cheque. Nag-issue ako cheque para malita. Alam mo ba, binalik sa akin yung cheque? Bayad na ako. Sabi niya, sino? Si Fernando po. So, tinawagan ko. Ninong salamat doon sa, sige, bulaklak. Ay, hindi. Nagustuhan mo ba? Okay. Sige. Nakaukit na sa puso ni Mang Eli Manlapas at di na mabubura pa ang pangalang Fernando Poe Jr. Siya ang barbero ni FPJ ng mahabang panahon. Ilang taon na po kayo? 76. At yung pong profesyon nyo, isang barbero talaga mula noon pa. Opo. Meron akong tanong. Yung po bang patilya niya dito, hindi niya pinapagupit? Binaba. Haba ganun eh. Binaba. O tinitrim niya. Trim lang po kasi ang natatandaan kong pinakamatagal na gupit niya, mga 11 days. Kaya pag pinagpag ko sa side, wala akong makitang buhok. Oh. Ganun lang po, kasi minsan isang linggo lang. Konting-konti lang. Konting-konti lang, parang hindi nagbabago. Ayaw niya lang yung talaga may mga tikwas. Oo, ayaw niya. Talagang konti. Kung tutuusin mo mga 5 minutes, ganun lang katagal. Pero, siyempre minsan na Para na rin kayong kasama ng makeup artist niya, parang gano'n na sandali lang yung gupit. Sandali lang, hindi siya At saka wala siya, di ba siya nagsasabi na ganitong gupit ko. Mensahe ng kanyang barbero sa nag-iisang hari. Manager, alam namin na nang nabubuhay ka, alam ko na marami kayong natutulungan. Na hindi nalalaman ng maraming tao. Dahil ayaw po nila yung pagsitong pag-anak. Ayaw kalat mo. Ayaw po. Baga blessing na lang. Oo, ayaw niya. Yun ang ayaw na ayaw niya. Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba. Ito ang FPJ's dokumentaryo ng hari, The Legacy of Fernando Poe Jr. Huling magkita. So sinubaybayan ko halos lahat ng movie niya, magmula Muslim 357, Leon at Tigre, hanggang sa nawala siya. So ako talaga, isa ko sa fan ni FPJ talaga. At lalo na nung nawala siya, sa totoo lang, iyak ako na iyak noong time na yun. Lalo na nung pinapanood ko sa TV, yung libing, nakala mo, presidente ng Pilipinas yung nawala. Ang daming nakiramay. So, isa siya sa talagang tinitingala ko hanggang ngayon. Para sa akin, siya lang talaga nag-iisang hari ng action. Walang makakatapat sa kanya. Mahal na mahal ka namin kahit anuman, di ba? For us, you will always be the king of the Philippine movies. I will always cherish that picture, like my father. Kung sinasabi mo paano ako tumagal or nagkaroon ng second win, siguro siya. Yung natutunan ko sa kanya, binabahagi ko rin sa mga baguhan. Kumbaga, nasabi ko sa kanila, huwag mong pakikisamahan yung nasa taas, ang pakisamahan nyo yung nasa taas. Kasi sila magdadasal para masaya, which is happy naman. Yan talaga wisdom. Yung wisdom ng isang hari, ng isang hari. D1 1206 AM is beaming with pride as our very own station manager, Mr. Mark Logan, has been crowned Most Outstanding TV and Radio Host in the Philippines at the recent Philippines Finest Business Awards. But that's not all. His extraordinary leadership has propelled D1 1206 AM to win Most Outstanding Radio Station at the same prestigious event.
Boss Mark Logan, your victory is a shining testament to the strength, dedication, and passion of the entire D1 family. Your unwavering guidance has led us to this remarkable achievement. The D1 team stands strong behind you every step of the way. Congratulations, Sir Mark, on this monumental milestone. Calling all night owls and soul seekers. Listen to the Overthoughts Podcast. Podcast every weekday, Monday to Friday, 9 to 10 p.m. as we unravel the complexities of our thoughts, one ponder at a time. Tune in and embrace the journey with your Gen Z hosts, Sam and Joe. Sit back, relax, and get ready to heal your inner child. Only here on the 1206 AM, the future of AM radio. Tune in to Legal Weapon, where the law is your ally and knowledge is your best defense. Get ready for real-life stories, insider tips, and the latest updates on legal trends. Remember, justice is just a tune away. Don't miss out. Stay informed, stay updated, stay empowered. With Legal Weapon, only on the 1206 AM, the future of AM radio. Ang radyo ng bagong Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga usapang batas at mahahalagang issue. Hihimayin upang pag-usapan sa isang upuan. Iba't ibang mga kwento sa Senado, dito lang mapapakinggan. Huwag palampasin ang isang makabuluhang talakayan tungkol sa ating bansa. Dito lang yan sa Top Senate Stories sa bagong radyo ng Pilipinas, the 1206 AM. Sa pagpapatuloy ng dokumentaryo ng hari, napusuan ni FPJ ang baguhang aktres na si Liz Alindogan para maging leading lady sa unang installment ng Panday, isang multimilyong production para sa Metro Manila Film Festival noong December 25, 1980. Nakita lang niya yung angle ko. Siguro bata pa, syempre pag bata, fresh na fresh. Tapos sabi niya, ang ganda lang, ang register ko sa film, sa camera. So ayun, so parang natuwa na siya. Yun ang first encounter ko. Tapos sinasabi niya doon kay Nana Tinay, tingin mo ba dyan, minor pa yan? Sabi na gano'n. Sabi naman ni Nana Tinay Manakan, na kanyang makeup artist, sabi naman, parang minor, pero okay pa naman, nag-start pa naman siya. Nag-start pa lang naman. So, ayun. And then, after that, pinuntahan niya ako sa house. Matagal na, natapos ang pelikula and all. Tapos, may pumunta dun sa bahay. Tapos, hindi ko akalain na sila yon, grupo na yon. Para sabihin sa akin, ang isang pinakamagandang news na ako ang kanyang napiling leading lady sa Panday, the original Panday 1. So, syempre ako mahihimatay. Dagdag pa ni Liz, kakaibang experience ang naranasan niya bilang leading lady ni The King. Oo, inosente lang ako noon. Tapos yun, ako yung napili niya. Tapos pagdating sa shooting, syempre wala kasi akong car. Tapos, namumroblema na naman ako doon. Di sabi niya, hindi. Kasi, ang leading lady daw niya is talagang, talagang, inaasikaso, lalo na kasama mga mo, at papakita niya. Pinapasundo na ako, sumasakay ako sa
Mercedes-Benz niya. Innocent. Parang gusto ko na magtatalon doon. Actually, nakagawa na ng movie si Liz bago pa man siya napiling leading lady sa Panday. Ang nauna kasi yung Dolphy Sanchez. So mga ilang months bago ka naispatan ni FPG? Ay, wala pang year. Parang mga 3 months. Next movie ko siya eh. After mga 2 months, siya na. Sa Dolphy's Angel, sino nga yung dalawang kasama mo? Madami naman kami doon. 4. Si Ana Marie Gutierrez, si Helen Catral, and Carmi Martin. 3. Tapos ako yung pang. Sino nga ba si FPJ para kay Liz Alindogan? Ang nakikita ko sa kanya talagang siya, people's person. Yung mga maliliit ang gusto niyang alagaan, asikasuhin, pantay-pantay kami. Yung food namin, iisa lang. Tapos, may mga nagpapadala sa kanya. So, iniintindi niya, kumain na, ganyan. Iniintindi niya lahat. Para siyang manager. Siya yung aming manager. Tapos lahat sa kanya, may mga problema, may mga may time talaga siya, to listen to people. Masyadong may heart siya for small, yung mga, kasamahan, mga FPJ boys, mga extras, at pati na rin yung mga leading ladies, ganyan. Magsusumbong ka sa pulis? Sige nga, magsumbong ka. Samantala, lalong nagpatingkad sa career ng nooy tinaguri ang boy wonder na si Nino Mulak ang pagkakasama niya sa pelikula ni The King. Ilang taong ka nung nagsama kayo ni Tito Ron? 4 years old? Yun nga eh. Yes, 3.5 to 4 years old, ganun. Anong recollection mo sa kanya? Ay, marami. Kasi kumbaga parang close sa daddy ko, close sa mommy ko, si Turan. Yung brother ko nga, pinangalan pa sa kanya si Alan Ronald. Brother to State. So ganun sila ka-close ng parents ko, no? So kasi nag-artista ako kay Ariel Loretta, di ba? Tinuha niya, co-host. So after that, medyo nagkapangalan na ako. Nagkaroon na ako ng mga commercial, yung first launching picture ko, my first movie talaga was kay Amanda Fuentes. Okay. Yung Lulubog nito sa ilalim ng tulay. Ay, hindi pala, sorry. May lalaki sa ilalim ng kama ko. Okay. Yun. Tapos after nun, launching movie ko, FPJ. Yun. Ano kagad yun? Equal billing. FPJ, yun yung mula. Yun yung the legendary Lero Tandaga. Yeah, it broke all box office records at that time. Hindi ka pwedeng sumama sa amin. Bakit? Eh, ayaw ka namin kasama. Ninong mo ba si Ron? Tarani, yes. So. Ninong sa Binyag. So, yun. Hinuha ka niya from your dad na gawing artista para sa first movie. Yes, po. Bringing all box office. Tapos yung lumaki ka kay Yeah, after that, kasama pa pa. nagtayo na kami sa sarili namin production, Wonder Film. Nag-artista na ako. And then nagsama kami ulit yung Tukumbing Karayong, Tukumbing Katabaw. Kano pera mo? Madami! Ay, tinan ko nga. Box office pa rin yun. Box office pa na. Yun yung kinanta namin yung kapalaran. Yung teaser na Batang Quiapo ngayon. Oo. Kay Rico J. Favorite daw ni Zuch. Tsaka isa pang sikat na song namin yung Look, Deep Look. Like look. FPJ ang gusto ng taong bayan! Nung tumakbo bilang Pangulo si FPJ, nakasuporta pa rin ang kanyang inaanak hanggang sa dumating ang hindi inaasahan. When you heard about what happened to your Mimi and your Tito Ron, Hindi ako makapaniwala okay. na kasi lakas-lakas niya ng kampanya. Di ba? Nagkaroon ka ba ng oportunidad na sumama with it? Oo naman. Kami yung Batang Panday. Nagtayo ako ng organisasyon yung Batang Panday. Di ba? Really good. So ano na yung kasa na yung Batang Panday na yun? Wala. Nagtiasa rin ba yung Hindi, puro mga youth organization yun. Gusto ko ng fried chicken. Bata pa si Nino Mulak noon, pero natatandaan pa niya kung anong uri ng tao si FPJ.
Minsan hihinto siya sa basurero, bibigyan niya ng pera, pero wala nakakalam nun. Yun. Kakapin nila para ayaw nila mo yung makalat. Oo nga, ganun nga. Tapos yung malalaman na lang namin na meron pala siyang pinatayong eskulahan, meron pala siyang pinagawang simbahan, ganun. Yung pagiging dekoto niya at may alam. Wala masyado. Pero alam ko na lalakad siya sa Antipolo, pamunta ng Antipolo, every When Hans, Polinik, yeah, oo. Tapos yung pinikwento mo about nabutong siya, nasa apartment. Ay, oo. Basta naalala ko, umakit siya rin sa fire escape namin. Meron kaming bahay siya sa 8th Avenue, hindi pa ako. Kakaubos ko pa ng mga staff. So, apartment pa lang yung tinitira namin. 3 doors yun eh. Kami yung nasa hunang-hunan. Tapos yun nga, pagkakating kami, pag naguguto si FTJ, umakit siya rin sa fire escape namin. Galing sa labas. Galing sa labas. Tapos, dadaan siya rin sa kwarto ng daddy ko, tsaka ng mami ko, bababa siya sa kitchen, niluluto siya kasi yung mami ko nagbebenta ng mga important steak. Yun, magluluto siya ron. Naluto ron. Pag-iisip kami, may kumain na rin sa kusina. Siya pala yun. Totoo, mas hindi niya namamalayan. There were times na nagigising yun sa inyo. Sila mama. May iba pa kayo pinagsaraan. Bawat Eddie, basta bawat araw ng mga may shooting kami, may dala lang isang kaon ng mga laruan yun para sa akin. Yung mga mamuraing laruan, pero ang dami. So yun, pag naalala mo yung pagkabata mo, naalala mo sa footage, naalala mo pa rin siya. Siyempre, lahat naman tayo siguro, there will always be a space for FPJ in our arts, di ba? Ano natin, kumbaga, nag-iisang superstar at saka nag-iisang hari ng pelikula. Naalala mo ba kung gaano kamahal ng mga Muslim si FPJ? Pag binubugbog daw si FPJ. Ay! Oo! Sa Mindanao, dahil sa Mindanao. Kasi yung daddy ko nga yung chairman ng PNPPA. Binabaril yung screen. Pagka nabawa may eksena na nakatalikod si FPJ, ay babaril sa kanya, ang unahan yun. Grenade launcher ang dala. M203. Sabog yung buong screen. Tapos sunog yung yan. Idol, sa likod mo! Boom! So pagka may mga ganong eksena, tinatanggal, pinuputol sa pagdating sa amin. Ganun ka fanatic yung mga munda. Tapos sasabihin nila, zero votes. Simple naman. Diba? Detecta. So sa may na, sa history natin ang wala. Yeah. Sabi nga ng Tita Swami, bakit nilakaw sa kanya yung pagkapagsigente? Not once, but twice. Nasaan nga ba si Liz Alindogan, si Nino Mulak at si Vandolph sa panahon ng pagyao ng The King? The 1206 AM is beaming with pride as our very own station manager, Mr. Mark Logan, has been crowned Most Outstanding TV and Radio Host in the Philippines at the recent Philippines Finest Business Awards. But that's not all. His extraordinary leadership has propelled the 1206 AM to win Most Outstanding Radio Station at the same prestigious event. Boss Mark Logan, your victory is a shining testament to the strength, dedication, and passion of the entire D1 family. Your unwavering guidance has led us to this remarkable achievement. The D1 team stands strong behind you every step of the way. Congratulations, Sir Mark, on this monumental milestone. Be ready to move, and groove with DJ Gabby as we blend the beats of the past with the moves of today.
Let's dance the afternoon away with the One's Groove. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? Relearn the history and dive into the untold events of the Philippines with Governor Antonio Tony Cerillas as your guide. Join us every Saturday to unearth the important stories that shaped our nation's past that you should know. People should know, only here on the 1206 AM, the future of AM radio, ang radyo ng bagong Pilipinas. Tune in to Legal Weapon, where the law is your ally and knowledge is your best defense. Get ready for real-life stories, insider tips, and the latest updates on legal trends. Remember, justice is just a tune away. Don't miss out. Stay informed, stay updated, stay empowered. With Legal Weapon, only on the 1206 AM, the future of AM radio. Ang radyo ng bagong Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga usapang batas at mahalagang issue. Hihimayin upang pag-usapan sa isang upuan. Iba't ibang mga kwento sa Senado, dito lang mapapakinggan. Huwag palampasin ang isang makabuluhang talakayan tungkol sa ating bansa. Dito lang yan sa Top Senate Stories sa bagong radyo ng Pilipinas, the 1206 AM. Calling all night owls and soul seekers. Listen to the Overthoughts Podcast. Podcast every weekday, Monday to Friday, 9 to 10 p.m. as we unravel the complexities of our thoughts, one ponder at a time. Tune in and embrace the journey with your Gen Z hosts, Sam and Joe. Sit back, relax, and get ready to heal your inner child. Only here on the 1206 AM, the future of AM radio. Nasaan ka at anong naramdaman mo? Siyempre, naging bahagi ng buhay mo si FPJ bilang isang artista. So ano po naramdaman mo ng time? Oh, grabe yun. Natatandaan ko, nandito lang ako sa bahay, nung tinawagan ako ni Jog. Jog lang ang tawag ko sa kanya. Siya yung official na photographer ni FPJ at best friend niya. Tapos asawa ng si Divine. So, yung si Jog na yun, kasama namin sa mga movies, no? Tinawagan niya ako, then sinabi niya sa akin, may nangyari kay manager. Sabi ko, ano? Bakit? Tapos yun ang sinabi na galing sa FPJ studio, iahatid namin. Tapos nasa car na kami, katabi ko siya. So, ano na, so, yung mga ganun. Tapos, nagpapanik na kami. Ako, especially ako, sabi ng husband ko, ano nangyari kasi parang hindi ko na alam kung saan makuha ko. Diretso kami ng St. Luke's. Tapos pagdating sa St. Luke's nila, kausap ko rin, tumawag ulit. Kasi tawag na ako ng tawag. Dinala na sa doktor and PCU. Ilang ay? Okay. Yun lang, yun. Tapos yun na nasa ako na sobrang panic na ganyan, hindi ko alam kung ano siya. Tapos kasi, prior to that, nakakausap ko kasi siya yung bago yung nag-election. Nakakausap ko siya, may line ako sa kanya na tatawagan ko siya, tapos pupunsahin ko, gano'n. And then, marami pa kaming napapag-usapan noon na
nagtatanong nga siya dati noon kay Kuya Augusto Victa, naalala ko, na nagtatanong siya kung tutuloy ba niya na magpapolitika siya against doon si ano. So, nakakarating sa akin yung mga kwentuhan na yon. So, hanggang nalaman na lang namin doon. And then, nung papunta na doon, balikan ko yung eksena na yon. Medyo sinedway ko kasi na-emotional yun eh. Pagdating doon, agad-agad pumunta ako sa hospital para tingnan ko kung nandun na sila lang. So, napakahirap ng situation nila. Napakahirap talaga. Nandun lahat ng mga kasamahan ko sa industriya, yung mga nakasama niya, si Manang Inday, nandun sa isang room, at inaayos talaga ng pude, si Natalia Sanchez, nakita ko sila lahat, si Robin Padilla, si Senator na ngayon, Jean Gray Estrada, nakita ko si Richard Gomez, Lorna Tolentino, sama-sama kami doon para kaming Sandra de Santome, nag-Mitchell, dami-dami namin ginagawa doon. Parang 3 days o 5 days ako kung hindi ako nagkakamali. Tapos, syempre, may mga tulong na kailangan namin. Kasi, lito-lito na lahat ng mga tao doon. Pag kailangan ng dugo, kasi na okay pa naman eh, buhay pa siya noon. Tapos, ayun, lahat kami, mag-volunteer na, ito, bababa kami sa check ko, kaparoon, blood type. So, may mga ganon. Tapos, panay ang dasal, talagang marami kami ginagawa. Busy kami. Tapos, hindi na ako umuwi. Tapos, uuwi ka gabing-gabi, tapos babalik ka na naman. And then, hinahanap na ng mga, daming tao, puno-puno. Doon mo lang makikita na sobrang mahal siya talaga ng sambayan ng Pilipino. Not only because dahil talagang siya ang ating, ang hari ng pelikulang Pilipino, yung naiambag niya as a person na is really very kind, very generous. At pati mga waiters, pati ganyan, naaalala talaga yung mga ginagawa niya. Oo, na hindi nakikita yun sa movies. Kailan yung time na wala na siya? Nakatingin kami lahat. Si Boots Plata, nandun pa rin. Nandun lahat, si Richard Gomez, yung wife niya. Nandun kami sa hallway na ganyan. Tapos ito yung ICU. Punta mo si Manang Inday. Pinipigil naman yung sarili niya. Pero yung kitang-kita namin yung pagiging strong niya. Pero dasal din ng mga kapatid. Sina Elizabeth, and lahat. Tapos, parati kami nakaabang kung ano yung sasabihin, update ng doctor. Tapos nakatingin kami sa mukha kasi syempre nakayuko lang na gano'n. Ang pinakamahirap yung last na, yung pagsabi niya na kahit hindi siya nagsalita, pero yung naka ng doctor, napakalungkot. Ako kauna-unahang umiyak. Tapos, nilayo ako ni Res Cortez kasi nga, ako kauna-una, kasi nakita ko yung facial expression eh, na hindi naman siya nagsabi ng pero nakita ko na nakayuko niya siya daw. Ganon yung expression ng doctor. Well, o paggabi na ba, hapon? Paano hindi ito na-reply? Parang hapon yan na tayo noon. Ay, paggabi na. Ayun na nga, nawala nga si FPJ. At ang sumunod na kabanata dyan ay Santo Domingo. Anong nangyari after na nalagak siya sa Sa Santo Domingo, nandun na naman kami. Tapos di siya pero nag-uwi naman na after yung nangyari. Diba? Pag-post mo na sila, and then nakita ko nga pala doon yung anak ni PJ na babae, yung nag-artist, si Lovie. Nakita ko siya nung buhay pa ng si Daddy. Tapos, yun, nung nandun na sa Santo Domingo, nandun na kami lahat. So, tinitingnan, kailangan talagang doon mo makikita yung pagiging brave at pagiging, ni Manang Inday. Doon na naman kami sa kanya, nakatutok sa kanya. Kasi alam namin kung kami nga hirap na hirap. What more si Manang Inday at saka si Senator Grace po. Noon hindi pa siya senator. At ang mga apo niya,
sa Univision. No, sinabi sa dami. Bus, ang daming pumupunta. Kung saan lugar. Nalaman. Anong yung pinaka top of mind na Ma'am Liz, na naalala mo pagdating kay FP? Ano siya bilang isang tao? Bilang tao, ang naalala ko sa kanya, taong-tao, yung mapalabiro. Palabiro. At saka marami siyang mga ikinukwento na nakakatawa. Yung parang, ang galing niya, storyteller, na pag sinabi niya, alam mo, what? Minsan, lumapit ako ganun, may matanda na gusto kong tulungan. Diyan. Pero kami naman, mga bata nila Bentot Jr., nakikinig kami. Yung pala, sa kanya sa kanya simula, yung prank, hindi naman totoo. Yung gano'n na parang bang, paniwala kayo. Sobrang, ang saya niya kasama, na parang, tinitreat niya kami na talagang, ordinaryo lang siya sa amin, ganyan, para ma-reach out mo talaga siya. Ayun. Siya, kaya ako niyak. Parang lahat ng pagod namin, lahat ng, kumbaga malatot nang makuha yung yung gusto nang makuha ng grupo. Tapos nawala siya. So, kailangan namin tanggapin. Kumbaga, parang kung siya kumayaw na, wala na tayo magagawa, di ba? Okay, Jump Unitario Hospital. Hindi, dito nasa with ka na. Oo, syempre, at ito ko na. Anong nangyari? Sino mga nalo doon? Sina Tita Swami, sila Tita Susan Tagle, lahat na close sa kanya, lahat ng mga ibang mga organisasyon na sumusuporta sa kanya. Si Ate Grace, si Papa, si Daronian, lahat. D1 1206 AM is beaming with pride as our very own station manager, Mr. Mark Logan, has been crowned Most Outstanding TV and Radio Host in the Philippines at the recent Philippines Finest Business Awards. But that's not all. His extraordinary leadership has propelled D1 1206 AM to win Most Outstanding Radio Station at the same prestigious event. Boss Mark Logan, your victory is a shining testament to the strength, dedication, and passion of the entire D1 family. Your unwavering guidance has led us to this remarkable achievement. The D1 team stands strong behind you every step of the way. Congratulations, Sir Mark, on this monumental milestone. Tune in to Legal Weapon, where the law is your ally and knowledge is your best defense. Get ready for real-life stories, insider tips, and the latest updates on legal trends. Remember, justice is just a tune away. Don't miss out. Stay informed, stay updated, stay empowered. With Legal Weapon, only on the 1206 AM, the future of AM radio. Ang radyo ng bagong Pilipinas. Be ready, be ready to move, and groove with DJ Gabby as we blend the beats of the past with the moves of today. Let's dance the afternoon away with the One's Groove. Now he's thinking about me every night. Oh, is it that sweet? Are you passionate about the world of radio and ready to elevate your career? The 1206 AM is seeking 4 dedicated radio studio operations specialists to become a cherished member of our growing family. We welcome you if you have
a background in. If you're qualified and enthusiastic about joining our dynamic team, we want to hear from you. Send your resume to the 1206 AM at Capitol Hills Drive, corner Zuzuaregi Street, Diliman, Quezon City, or drop us an email at logansrunprod@gmail.com. Embrace the opportunity to be a part of the vibrant The 1206 AM community, where we create memorable moments together. Mga maiinit na balita, mga usapang batas at mahalagang issue. Hihimayin upang pag-usapan sa isang upuan. Iba't ibang mga kwento sa Senado, dito lang mapapakinggan. Huwag palampasin ang isang makabuluhang talakayan tungkol sa ating bansa. Dito lang yan sa Top Senate Stories sa bagong radyo ng Pilipinas, The 1206 AM. Isa rin sa mga pelikula na tumatak sa masa ay pinagsamahan ni na FPJ at ni Vando. Well, nung bata pa ako, like 7, nung sinabi sa akin na kinukuha ko na FPJ for a movie, sinabi ko kay Papa, isang game, mag-imingan niya eh. Tinan, siyempre, okay yan. Tinanggap ko agad, siyempre. Tapos tinawagan na si Birani, Ninongran. O pre, hirap. Larong bala sa anak ko o kasi hirap. So in fairness naman kay Ninongran, yung shooting namin talagang sport din. Pagkain. Pinagtabakan ako ng 20 pounds sa pelikula ko. Mas masarap ang lasa nito. Masaya. Yung pinagmulan nun, Vando, no? Yung una pa, nag-artista ka na rin before that. Yes. Nasa rumba nung release na. At the same time, ang TV. I started naman show business, Kuya Mark, 2 years old. First movie with that, Accenting the Dragon. Puro movies. Ang first show ko is that, ang TV and rumba nung release. Naalala pa ni Vandolph na nooy 7 taong gulang ang unang eksena na kinunan sa kanilang pelikula. Basketball. Nag-basketball sila, Max Alvarado, sila Paolo Diaz. Noon, maklase ka characters. Lagi kasama ni FPJ. Liga, parang inter-barangay. Pero yung scene, kakalaya lang ni FPJ, kaibigan na si Lencho Padilla, barangay chairman ng lugar namin. Yun, nung nahiya pa ako kay Tito Ren Sobrang siyempre, FPJ yun pero sobrang down to earth din. Parang tatay ko na tahimik. Tsaka malakas dating talaga FPJ, ibang dating. Parang, buti lang di chick boy Tatay ko lang yata. Pero napakabait. Nangi-spoiled daw. Oo, ako. Tumabang ako ng 20 pounds sa pelikulang yun. Lagi ako may crab fried rice. Tapos isa pa, isang hindi ko makakalimutan kay Ninong. Kasi Ninong ko si FPJ sa Kumpil. Pumunta pa talaga ng school ko yan. Him and siya pa sa Ramstein. Gulit yung mga teacher, FPJ, nandun sa chapel eh. So, ito na. One time, galing akong taping na home. Anong na-release. Then, diretso ko shoot. Sabi ko, hindi pa ako una sa shooting. Sabi ko, Ninog, nato ako, may school pa ako bukas. Tanil ba tayo? Siguro mo umuwi. Sa akin na po, kung hindi naman po tayo kukunan sa akin. Back up! Pinakap niya. Back up tayo. Maliit naman na yung scene kasi ng kukunan. So, pwedeng ilipat sa ibang araw.
Pero ganun si Ninong Ran. Sobrang nakakamiss na. Tulad ni Nino Mulak na nakasama ni The King noong sila ay mga bata pa, hindi itinanggi ni Vandolph na humagulgol siya sa pagyao ng hari. I was crying inside the car. I wanted to see him. Kahit gano'n na yung sitwasyon niya, kahit he's gone na, I wanted to see him. I want to see Ninang Susan. I want to hug her. From Grace. That moment was like a bliss. Baga, chapters na lang yung naalala ko, pero yun yung main eh. Hindi na ako tumuloy. Sa other time na, doon ako dumiretso sa Santo Domingo. Diba doon siya binuro ulit. Parang ano rin si Ninong Ran eh. Icon eh. So talagang puntahan ng tao. Like yung dad ko. Yung wake ng dad ko, hindi ako maharap yung tao eh. Lahat ng kapatid ko, si Kuya Eric, talagang busy, handling the people, Epi. Ako nandun lang sa loob ng pantry. Hindi ako nagsalita sa Unity. Kumbaga sabi ko, what is between me and my dad? Sa akin na lang yun, dahil open book naman ang relasyon naman ng tatay ko. Diba? Maski Ninong Ran, pag may gusto kong tanong, tatawagan mo siya, he answers. Pumunta ako ng bahay niya, sa office niya, on regular days. Minsan sa Santa Lucia, Santa Elena ba yung karerahan? Yeah. Sabi niya sa akin, hindi ako dividendaso ba yun? Dividendaso. Pumili ka ng kabayo dyan. Hindi naman ako. Wala ko alam dun eh. Bata eh. Ba nananalo? Umuwi ako, may 30,000 ako pag uwi ako. Balato. Sabi ko, dadalas ako mapunta dito. Bukod doon, meron pa mga memories of him na sa ibang tao bilang isang mabuting tao. Marami na raw siyang natulungan. Well, ayaw niya raw paalam na. Ayaw. Maski sa taping, sa shooting, pag may lumapit sa kanya, hindi. Basta kaya. Hindi naman ang rule ng tatay na basta kaya mo ng problema. Silang dalawa, pareho. Action star lang ito, komedyante lang ito. Pero they're the same. Yung pagiging gano'n ni FPJ, all over lahat halos na in-interview ko, yun ang dami mo sinasabi sa akin na napakabiling tao. Sobra. Bochik. Mang Mike. Hindi ko pa kailangan ng rasyon. May tubig pa ako. Nang matapos ang walang matigas na tinapay sa mainit na kape, hindi naman nagtapos ang relasyong Vandolph at The King. At kahit wala na si FPJ, andun pa rin ang kanyang alaala. Naalala mo pa rin si Tito Rock? Memar, paano mo naman din maalala? Lagi pinapalabas yung pelikula namin sa cable. Tapos, kahit di ko napanood, lalapitan ka ng tao. Oh, Bochi! Bochi! Okay ka na, wala matigas na tinapay sa mainit na kape. Wala matigas sa kape sa mainit na tinapay. Thankful din ako sa Panginoon ni Mark na nakatrabaho ko yung isang daki. 2 king na nakatrabaho. At kung naging pangulo si The King, ito lang ang masasabi ni Bochi. I believe na pag siya naging presidente, kahit pa paano magkakaroon ng pagbabago. Meaning, mas yung sistemang mali, kahit pa paano matutuwid. Kasi ganun klase siya tao, mas yung office, makikita mo yung working habits niya. Sabi ko nga, hindi naman siya politikang tao, kaya hindi naman siguro binigay sa kanya. Tapos, na-depress si Nino. Dahil siya nangyari, alam naman natin. Kaya ang tatay ko, ayaw sa politika. Ako naman, sabi ko, nung nagpapaalam ako sa tatay ko, pa, pwede ba ako mag-konsyal? Huwag kayo dyan, magulo yan. Sabi, hindi naman ako makikisama sa guli. Kasi a perfect politician is my dad. Ugali niya. Hindi lang dahil sa mapagbigay, hindi lang dahil doon eh. Kumbaga, yung desisyon ng pantao, yung desisyon na galing sa puso, hindi yung dahil meron kang gusto, di ba? Dahil may gusto kang kapalit. Yun, yung desisyon na yun, kahit walang kapalit, makatulong lang. Bigyan mo lang kahit pa paano liwanag, yung gusto niya mangyari. Diba?
Hindi naman natin kaya bingin lahat, pero as much as possible, we can hear a tool of God or Jesus na will give you a word of advice. Kaya paano, open the door for you. Yun ang trabaho na mga politiko. Dapat. Pagkatapos ng panayam namin sa anak ng King of Comedy na si Vandolph, natuntun namin ang isang nilalang na naging bahagi rin ng buhay ni Fernando Poe Jr., si Valentino Asensi Guerra, tagapag-alaga ng kwadra ng mga kabayo ni The King. Jockey boying kayo. So, ibig sabihin, professional kayo na nagkakaroon. So, anong taon ito? Nag-umpisa ako. Professional kayo. 1970. 1970. Oo. So, professionally nete, bago niyo pa lang na-meet si FPJ o kilala na kayo? Wala o. Nakilala ko. Nakikita-kita lang kami dahil ando siya sa kwadra niya. Sa San Lazaro. Nakita ka niya? Nakikita-kita kami. Tapos, paano niya kayo tinunga bilang... Lumapunta ko siya sa sa Makati. Nabili niya yung kwadra ni Leroy Salvador. Okay. Nung mabili niya yung ako na inano niya. Dahil Kaya pang alaga. Oo, dahil tumigil na ako ng pag-iinit trainer na ako. Trainer. Pag sinabing trainer, Kuya Boying, anong ipilang kabayong naalagaan? Naku, sa kanya ho, may 20. 20 kay FPJ. Sa maniwala kayo o hindi, si FPJ ang nagbigay ng bahay at lupa kay Boying. Hindi lamang isa ang binigyan niya, kundi 3 sa mga malalapit sa kanya sa pag-aalaga ng kanyang kwadra. Ibang klase. Etong binili ng bahay na ito, baba lang yan. Ayan. Naglalakad siya. Tinawag niya ako, Boying. Ano po yun? May ano ba yan? Ang tawag? Oo, may abang ba yan? Meron no. Sige, pagagawa natin yan. Hindi yung nakatapos si Manong Ranjan dahil 204 namatay ho siya. Yung pinapatuloy namin, talagang ganun eh. Sinasabi nga nung iba, ano ba, nagkaroon ka kay Fernando ko, kailangan pa ba ako humingi? Kailangan pa ba? Ang dami siya binigay sa akin na ito, kailangan pa? Oo. Asa FPJ? Gitas na matulungin si FPJ. Sa Quezon City, may nakitang matanda. Kung ano dala. Sinundan namin yung pinasundan niya. Umasok. Pinadala ng bigas lahat ng tao ron. Ate. Uli ko na po ang inyong edad sa ngayon. 73. 73. At sa buo naman ng pamilya. Oh. Kaya lang, dito kami lang mag-asawa at ako isang apo. Puro maming pamilya na rin. Yung mga may pamilya, wala po ba nasa ibang bansa? Wala, dito rin. Dito. So, kumusta na po yung iniwan nyo? Wala Sa lang, Santa Ana, sa Makati lang ho yun eh. 73, ang pinagsamahan nyo ay 60 plus. 35 taon kami. Ilang taon kayo nun? Inuwan niya kayo. Siyempre, nag-retire kayo ng Inete. Noong time na yan, ilang taon na po kayo nun? Hindi, nag-retire daw ng Inete. Magkasama na kami. Pero 20s kayo nun, o 30? Mga ganun no, siguro. Maraming naging kabayo si FPJ. Ilan sa mga pangalang binanggit ni Jockey Boying ay sina... Kagaya na ito, sweepstake ko yan. Newsmaker. Oo, sweepstake ko nanalo yan. Ano po? Sweepstake. Sweepstake? Oo, nanalo yan. Oo nga, yung tabayuan dati, nasa 6 stages ah. Nga kagayon. Punta na yun ba? Kasi newsmaker, Wala na. may dahil iba si newsmaker na naiwan. Wala na ho. Wala pang panalian sa inyo. Meron naman ho, kaya lang malaho. Kaya pag Kagaya ho ng
Kaya pala yung isa, kawig yun. Ayun. Paano na? Saan nga galing yung mga pangalan na sa kabayo? Kagaya nung na graceful lady. My Lady Grace. Si Ma'am Grace. My Lady Grace. Newsmaker, mga naririnig niya. My Lady Grace. Para kay Senator B. Grace. Grace po, o paano, may kabayo pala si Grace po. Sige, mag-isip pa tayo, since ang haba ng pinagsamahan. Gaano kayo katagal na pinagsamahan? Baka may maalala ka po na kabutiang loob ni FPJ sa kapwa? Marami, oh. Marami. Pero mga dalawang samport. Kagaya ni Kalingasan. Jackie Kalingasan. Lumapit. Dito lumapit. Sa Beverly. Hindi ko malaman kung bahay o ano yun. Ang timanog binigay. Ako. Hindi pa magpapasko. Akisi pa lang. Pinadala na ako dahil sa mga anak ko. Oo, totoo yun. Bibigyan ko ng trabaho. Bibigyan siya ng trabaho. Oo. Isa po ba naging anak niyo? Bali-walo. Isipan niyo ha? Parang malakabayo rin yung dating. Narito naman ang mga panghuling salita na maiiwan ng mga nakasama ni The King sa industriya. Siya lang talaga naging isang hari ng action. Walang makakatapat sa kanya. For us, you're the always be the thing. I would always step. Walang pinag-iba. Kung sinasabi mo paano ko tumagal, nagkaroon ng second, siguro siya. Yung natutunan ako sa kanya. Binabahagi ko rin sa mga baguhan. Sabi ko sa kanila, sa bahay, nasa taas, ang pakisamahan niya, nasa bingit. Kasi sinamang dati sa which is happy ko. And ganyan, yan talaga wisdom. Wisdom na ng isang hato, ng sakit. Siguro lahat naman kasi tayo, talagang there will always be one of us, di ba? Kumbaga, nag-iisa ka lang talaga. Pero yung iba yung ginawa ni Acting Jay kasi iba yung iniwan niyang legacy, di ba? Talagang mahirap talaga ako din. Well, ano lang po, that's life. Tanggapin natin, but we can talk to him anytime, we can pray. That's what I do eh. When I miss my dad, I want guidance. Nag-isip. I talk to him. Ito paano may mararamdaman kang Mayakap. change. Doon ka moment ako sa Panginoon. Prayers will always guide us. Nangyari na. O kay tagal na ako'y nag-isip at naghintay. Makita ka, mayakap at muling pang mahagkan. Ngunit ngayon, nangyari na. Ako ay nautay. Walang masabi kundi kumusta ka. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa'yo, ay labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko. Labis ko ng ligaya dahil sa ikaw ay mahal ko.